Philippine Army Captain Augusto Dugay Austria, 36 na taong gulang, 15 taong naglilingkod sa hukbong Sandatahan Lakas ng Pilipinas. Siya ay nagtapos ng kolehiyo sa Dr. Nicanor Reyes Memorial Colleges sa ngayon ng Far Eastern University sa lalawigan ng Tarlac. Siya ay nagkaroon ng Bachelor of Science in Commerce. Sa kasalukuyan, siya ang Battery Commander ng Saluting Battery ng Security and Escort Battalion ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Siya ang ating bibigyan ng pagkilala at pagpupugay bilang isang kawal sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan. Dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan. Captain Augusto Dugay Austria. Dugay Austria, ano po ang papel mo dito sa Battery Command? Bali, ako po yung na-designate dito na Battery Commander ng Saluting Battery. Si Captain Augusto Dugay Austria ay pinanganak sa Isabela, Cagayan. May asawa at 3 anak. Siya ay anak ni na Avelino Austria na yumao na at Felisa Dugay Austria ng Paniki, Tarlac. Bali, yung parents ko po ay deceased na siya, si Avelino Austria. Ang mother ko ay sa Felisa Dugay Austria, from Tarlac din po. Saan ka nagtapos ng yung high school at elementary at saka ng yung kolehiyo? Bali, nakatapos po ako dito. Doon po sa amin, makikita sa Paniki, Tarlac. Doon, yung elementary ko po doon sa Patalan Elementary School. Yung high school ko doon sa Central Institute of Technology ng matatagpuan po ito sa Paniki, Tarlac. At saka sa college ko po doon sa Dr. Nicanor Reyes Memorial Colleges. Pari sangay po ito ng FEU, yung Dr. Nicanor Reyes Memorial Colleges. Ngayon, matungo naman tayo sa mga kanyong ito. Ito ba yung nagamit mo na sa gera? So, ginagamit po namin ito sa gera. Nagamit na po ito. Ang grupo ni Captain Augusto Dugay Austria ang nagpapaputok ng kanyon sa pagbibigay ng mga gun salute sa mga ililibing na prominenteng opisyal ng Armed Forces of the Philippines at maging sa mga okasyon ng militar na kinakailangan ang mga putok ng kanyon. Ito ang kanyang misyon, ang pagpapaputok ng mga kanyon tulad ng kanilang ginawa sa libing ng namayapang dating AFP Chief at dating Defense Secretary Angelo Reyes kamakailan sa libingan ng mga bayani. So actually, ang kwento po ng aking serbisyo ay bago lang po akong assign dito sa Saluting Battery. Before ako ma-assign dito sa Saluting Battery, galing po ako sa 703rd Brigade na ang naging brigade commander ko po dyan. Opo, si General Mabanta. That time, bali, Colonel pa lang po siya. Ako po yung admin officer niya. So na-assign po ako ng artillery. Hindi ko na-experience na ito ay gamitin doon sa field. So nabutan ko na lang po dito na itong mga Howitzer 105 po natin ay ginagamit na po ito ng pang gun salute po. Pero pwede po siyang gamitin doon sa field. Nagkataon lang po na yung mission po namin dito is to provide gun salute, kaya dito po namin sila ini-intend. Ang unit na ito ay operational control ng Security and Escort Battalion. Yung ibang personnel po ng Security and Escort Battalion, kung ano yung nakikita niyo doon sa may site kanina, yung mga parading elements doon, yun po yung elements ng Security and Escort Battalion. So itong pag-provide po ng gun salute na ito, isa po ito sa task namin sa mga ganitong honor. May mga ino-honoran po kami. Ano ang mga hindi mo nakalimutang mga experience mo bilang sundalo? Ang hindi ko lang po makalimutan na pag-experience po namin pagka minsan may operation, nagkakaroon kami ng miscoordination between friendly forces. Actually, hindi naman ito pala palaging nangyayari. Bihira na lang siya na nagkataon po na nagkaroon po ng wounded yung yung tauhan ko po. Dito po nangyari po yan sa Basilan po. Nung andun ako sa Basilan, sa may Pilas Island, area po ito ng Lantawan. Nagkaroon kayo na missing encounter ng kapwa niya? Opo, bali nagkaroon lang po ng counting miscoordination pero opo, miscommunication. Yun lang po yung naging experience. So, ilang taong ka nasa field?
Bali, Punta rito sa headquarters. Mahaba-haba din. mahaba-haba din po kasi bago lang po ako dito sa headquarters. Na-assign lang po ako dito last year, July 30 po. Galing po ako ng Basilan, year 2000 yan. And then na-assign po ako dito sa Luzon nung pagkatapos ko po ng schooling ng advance, bali 2006. So ikaw ay ROTC or lateral entry? Bali yung school po namin ay under po kami ng officer candidate school. Yung course po namin diyan is officer preparatory course. Yun po yung naging po namin. Ito po ay 6 months lang. Before ka ma-entry doon sa officer preparatory course, kailangan po ay ikaw ay na-commission na. So ito po, yun po yung source ng pagiging officer ko po. Okay. Sa love life mo naman, paano naman tayo magkukwento sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig sa impilan ng DCRH at RH TV? Paano ba ang buhay? May asawa? May binata pa? So may asawa na po ako at saka 3 anak. So sa mulat mula pa po nung misis ko ay naikwento ko na kung paano po ang buhay ng sundalo. Ito po yung pinasok kong profesyon. Kung mahal niya ako, mamahalin din niya po yung aking serbisyo. So Hindi nagkakaproblema? wala pong problema sa amin. Hindi ba sumagay sa isip mo na lumabas ka sa serbisyo at nagsisi ka sa iyong pagiging sundalo? Hindi po pumasok sa isip ko yun. Kasi unang-una po dyan, nagtrabaho na ako dati sa labas sa Armed Forces of the Philippine Savings and Loan Association sa Camp Aguinaldo. So kung pagsisisihan ko po yung pinasok ko serbisyo, noon pa po sana. Mensahe mo sa ating mga kababayan ay inspirasyon na dapat nilang matutunan sa ating mga sundalo pagpasok mo. Ano? So sa aking level bilang commander, kasi there are instances na may mga yung issue ngayon na pumutok po sa armed forces, huminahon lang po yung mga junior officers. Bagkus agampanan na lang nila po yung kanilang duties bilang halimbawa sa akin bilang battery commander, at huwag na pong makialam kung ano man yung mga issues o national level na issues, basta gampanan na lang po kung ano yung trabaho na ibinigay po sa kanila. Inyong natunghayan ang isa lamang sa mga kwento at kasaysayan ng isang kawal Pilipino na naglilingkod sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa katauhan ni Captain Augusto Dugay, Austria. Isa lamang siya sa libo-libo nating mga sundalo na nagsasakripisyo at inilalaan ang kanilang buhay upang makapaglingkod sa bayan at mapangalagaan ang ating kapakanan. Siya ay isa lamang sa mga buhay na bayaning may tuturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan. Kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH TV. Ito ang katotohanan.